Boy Hostess, balita ako. Iba't ibang lalaki kasama ng nanay mo. Baka pwede mo naman pakilala sa mama mo. Baka pwede patingin sa nanay mo. Hindi ko na makaya, hindi ko na matiis. Nakapahiya na ako. So, Ano sabi mo? sinaksa ko po ng ballpen. Aray, boy! Bumako po yung ballpen, binitawan ko. Nawala na ako sa Babalikan ka namin! sa sarili ko, kumbaga. Hoy! Bakit mo ginawa yun? Hindi kita pinalaki para maging ganyan! Bakit mo ginawa yun? Bakit mo ginawa yun? Ang tigas sa mukha mo! Bakit mo ginawa yun? Ano? Pagod ka na? Hindi mo alam kung ano ang sakripisyo ko para mapag-aral kayo tatlong magkakapatid! Wala ka talagang utang na loob! Bakit? Ginusto mo naman maging hostess, di ba? Hindi ko ginustong mag-hostess! Kung hindi ako nag-hostess, hindi kayo nakapag-aral! Laki si Boy sa isang wasak na tahanan sa Tondo, Maynila. 7 years old si Boy nang maglayas silang mag-iina dahil sa pambubulpi ng kanyang ama sa kanyang ina sa tuwing nalalasing ito. Mula sa Tondo, Maynila, napadpad sila sa Bulacan kung saan naging labandera ang ina ni Boy. Ngunit dahil hindi sapat ang kita, napilitang maging hostess o bayarang babae sa isang nightclub ang kanyang ina. Yung nararanasan niyang hirap, nararanasan niya na pagtitiis kasi ayaw niya yung gawin yung mga bagay na ginagawa niya sa pag-hostess eh. So sa amin nabubunton kasi kami yung nagiging dahilan kung bakit niya pinasok yun. Napatalsik si Boy sa eskwelahan dahil sa pananakit sa kanyang kaklase. Mula noon ay tumigil na siya sa pag-aaral at sumama sa maling barkada. Nalulong sa mga bisyo at naging adik sa paggamit ng bawal na gamot. Tuluyang napariwara si Boy. 14 anyos siya nang una siyang kumapit sa patalim. Hold up daw! Walang gagalaw! Naging gawain ni Boy ang panguholda hanggang sa mabuo ang grupo na tinawag nilang Estribo Gang. Kaya po istribo kasi may nakasabit doon sa istribo. Noong panahon na yun, wala akong nararamdamang takot. Hindi nagtagal, natuto na ring magnakaw ng mga sasakyan si Boy. At doon sa karnap, doon ako nahuli. Sa loob ng piitan, nakaranas siya ng iba't ibang uri ng torture sa kamay ng mga pulis. Inaamin ako sa iba't ibang kasong nangyayari sa buong Bulacan. Hindi ko inaamin. Matapos ang 3 taong sentensya, nakalaya si Boy. Pero 2 linggo pa lang siyang nakakalabas. Muli na naman siyang masasangkot sa isang krimen. Pre, dagan mo naman to. Panginom lang namin, no? Wala akong pera. Wala pera? Daya-daya ko dito? Magbigay ka na. Taga rito ako. Kayo ngayon tayo dito eh. Dahil nakasaksak si Boy, itinapon ulit siya sa kulungan para naman sa kasong frustrated homicide. Sa selda tuluyang pinatigas ng karahasan ang puso ni Boy. Dati po, hindi ako marunong umiyak. Hindi ka pwedeng malambot sa loob. Kakawawain ka ron, aapihin ka, uutos-utusan ka, gagawin ka masahista, gagawin ka na bandero, re-raping ka sa loob. Kaya sa loob, kailangan matigas ka. Kailangan matapang ka. Doon siya inabot ng Panginoon. Pati pwede ka bang makausap sa bed? Alam mo bang mahal ka ng Diyos? Mahal tayo ng Diyos. Ang sinabi sa Mateo, lumapit kayo sa akin. Ang sino man nabibigatan, nahihirapan, at kayo bibigyan ko ng kapahingahan. Hindi ako naniniwala sa Diyos. Para sa akin, ang Diyos ay hindi totoo. Parang kwento-kwento lang, kwentong barbero, gano'n. Parang imihinasyon lang ng tao.
Matapos ang 1 taon na basura ang kaso ni Boy kaya siya lumaya. Pero imbis na magbagong buhay, bumuo siya ng panibagong grupo na tinawag na Bagets Gang. Naging notorious sila sa pang-hold up sa mga bus at gasolinahan kung saan umabot sa 1 milyong piso ang kinita ni Boy. Naging laman ng mga dyaryo si Boy at labas-pasok sa kulungan. Hanggang sa O, Chief, parito po kayo. May building case ba ako? May trabaho kami para sa'yo. Anong trabaho eh? Mapapatay ka. Chief, hindi naman ako killer. Hold upper lang ako. Anong hindi? Eh, munti ka muna ngayon 3 patayin dati. Magkano po ba? 20 mil kada ulo. Sayang naman, baka mapunta pa sa iba. ano ang kahihinatnan ng buhay ni Boy sa pagtanggap niya sa trabaho bilang isang hired killer. Papatay ka. Para lamang makalaya, kinagat ni Boy ang alok ng pulis. Sige. Napiyansahan si Boy kapalit ng pagpayag niya na maging isang hired killer. Sa halagang 20,000 pesos kada ulo, walang awang pinatutumba ni Boy ang mga taong nasa listahan ng kanyang amo. Yun po ang unang pagkapatay ko ng tao. At the age of 19 years old, proud na nakapatay ako. Siyempre, sa loob, pag criminal ka, may pangalan ka. Uy, boy! Salamat sa mga paayuda mong bigas, ha? Kaya gustong-gusto ka namin, eh. Lagi kaming may bonus. Walang ano man. Ang susunod pa, Salamat, ha? Boy, bonus. Anak, hindi ka ba talaga titigil? Natutulog ang puso ko tuwing nakikita ko ang pangalan mo sa dyaryo. Bakit ba kasi kailangan mo itong gawin? Wala naman akong choice eh. Di naman ako nakapag-aral. Tsaka nandito na ako. Tanggapin nyo na lang ako bilang ako. Ang nanay ko lalong naawa sa akin eh. Boy! Makiingat ka pa rin parati, ha? Mga kapatid ko, kumbaga nagising sa katotohanan eh. Sabi ng mga kapatid ko, na hindi na magbabago yan. Pabayaan mo na yan. Pero nakita ko nanay ko, sa bawat pagkabilanggo ko, nanay ko ang nakikita kong dumadamay sa akin, dumadalaw, walang sawa. Dahil sa kabi-kabilang kaso ng mga pagpatay taong 1985, naging wanted si Boy sa Bulacan at may patong sa ulo na 40,000 pesos. Nagtago siya sa Bicol, pero isang araw, naisipan niyang balikan ang kanyang ama sa Tondo, Maynila. Tay! Sino ka? Ako to si Boy. Anak mo kay Feli. Oh! Galing dito ang nanay mo ah! Wanted ka raw? Wala na kasi ako mapuntahan. Akong bahala sa'yo. Kinupkup si Boy ng kanyang ama Nung makita ko tatay ko, para bang nasiyahan ako. at isinama sa mga racket nitong pandurukot. So na tatay ko, nakita ko nagdudukot. Natuto rin po ako magdukot. Pero hindi rin nagtagal ang kanilang pagsasama. Pinaslang ang kanyang ama na isa palang miyembro ng sindikato. Nagalit po ako, kaya nga po nakaburo